Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Davao City Mayor Rodrigo Duterte sinampahan ng reklamo ni Senator Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman. Monitoring Center ng Philippine National Police para sa halalan, nakahanda na. Sandatahang lakas ng Pilipinas muling binigyang diin ang pagiging non-partisan. Mga magpupuslit ng voters' receipt maaaring ipaaresto ng Board of Election Inspectors. 2 bilyong pisong halaga ng mga peking relo nasabat ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation. Ngayon po ay araw ng Huwebes ikalima sa buwan ng Mayo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 aksidente sa motorsiklo sa Baguio City at Davao City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang Korean national ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Quezon Road, Baguio City kahapon ng hapon. Nabangga ng motorsiklo ang Korean na kinilalang si Byung Ole, 65 years old at naninirahan sa Baguio City habang tumatawid dito sa kalsada na may bitbit na pintura. Iniinda ng Korea ng sugat sa kaliwang binti at ang kanyang likod. Kaagad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang biktima bago dinala sa Baguio City General Hospital. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Romel Pedro, 56 anyos. Sinabi ni Pedro na pauwi na sana siya sa kanyang tahanan sa Luwakan, Baguio City nang biglang tumawid ang biktima. Ayon pa kay Pedro, sasagutin niya ang lahat ng magagastos ng Korean sa pagpapagamot. Samantalang magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Davao City Central 911 si Nelson Solibio, 23 anyos, matapos na bumangga ang kanyang motorsiklo sa nakaparadang truck sa May Buwana National Highway, Davao City, pasado alas 12 kagabi. Nagtamo si Solibio ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at deformity sa kaliwang bahagi ng kamay at braso. Kinailangan ring lagariin ang bakal sa likurang bahagi ng motor na tumusok sa braso ng biktima. Tayo pa lang utang na to sa akuan, sa pining warning. Sa mo yung dashboard. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ni Solibio at hinihinalang nakainom ng alak. Samantala matapos lapatan ng pangunang lunas, ay dinala na ito ng Davao City Central 911 sa Southern Philippines Medical Center. Kasamang Baguio at Davao News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Maaaring ipaaresto ng Board of Election Inspectors o BEI at masampahan ng election offense ang sinumang mahuhuling maglalabas ng voters' receipt sa presinto sa araw ng halalan. Ito ang balita ni Victor Cusare. Ngayong May 9 national elections, ang unang pagkakataon na magbibigay ng voters' receipt ang Commission on Elections sa mga botante matapos na ipag-utos ng Korte Suprema.
Kaugnay nito ay nagbabala ang COMELEC na posibleng magamit sa vote buying ang pag-i-issue ng resibo. Dahil dito ay pinagbabawal ng COMELEC ang paglalabas ng sinumang botante ng resibo sa polling precinct. Bawat presinto ay may inilaang box na paglalagyan ng resibo ng mga botante. Ayon kay COMELEC Commissioner Louis Tito Guia, isa sa mahigpit na babantayan sa araw ng halalan ay ang mga resibo. Maaaring ipaaresto ng Board of Election Inspector at sampahan ng election offense ang sinumang botante na mahuhuling maglalabas ng voter's receipt. Mas hinigpitan ng COMELEC ang pagbabantay sa resibo dahil sa balitang may mga iniimprenta ng peking resibo na ipapalit sa official voter's receipt. And that is something that should be ensured by the Board of Election Inspectors and by COMELEC talaga na hindi lumabas yung resibo yun. Kasi that is one single evidence of your compliance with the vote buying transaction. Bawal din na kunan ng litrato ang resibo maging ang mismong balota. Maaari ding ipaaresto ng BEI ang lalabag sa panuntunang ito. Election offense is a crime. Pag nahuli mo, right then and there, inquest na yan. Una nang naglabas ng guidelines ang COMELEC na bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng presinto. Because that's a regulation, pwede mong hindi papasukin kung gusto niyang gamitin yung cellphone. Kung gusto mong gamitin yan, lumabas ka. Sino mang mapapatunayang nakagawa ng election offense ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon, hindi na makakahawak ng posisyon sa gobyerno at hindi na rin makakaboto. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Tiniyak naman ng Philippine National Police o PNP na handa na sila sa pagbabantay para sa pagkakaroon ng isang mapayapa at maayos na halalan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. 24 oras na magmomonitor ang National Election Monitoring Action Center o NEMAC dito sa Campo Crame upang bantayan ang 36,788 na polling centers nationwide at agad makita at makaresponde sa mga election-related incidents o ERI. Ito ang NEMAC, ang National Election Monitoring Action Center ng Philippine National Police. Dito makikita ang mga nangyayari sa ground sa araw ng eleksyon. Meron silang inihandang mapa kung saan may iba't ibang icon. Ang unang icon na makikita ay kung walang nangyaring election-related incident sa lugar, makikita ang may kulay black na icon. Habang may question mark na kulay yellow naman, kapag may suspected election-related incident. Kulay green na icon naman ang makikita kapag validated na ang election-related incident. Subalit sa araw mismo ng halalan, kulay yellow ang makikita sa mga icon kapag handa nang mag-umpisa sa eleksyon ang isang polling center. At kulay green naman kapag nag-umpisa na ang botohan. Ang NEMAC ay pangangasiwaan ng mga IT personnel ng PNP mula sa 81 provinces at 21 cities sa bansa na bihasa sa web mapping. Ayon kay National Operations Center Chief, Police Chief Superintendent Nestor Bergonya, gagamit ang PNP ng Quantum Geographical Information System sa monitoring sa mga polling center. Sa bawat icon na bubuksan, makikita ang address ng polling center, bilang ng botante, maging ang pangalan at telepono ng pulis na nakatalaga para sa seguridad. Ayon pa kay Bergonya, Apex standard ang ginawa nilang NEMAC, ngunit hindi sila gumastos ng malaki dahil gumamit lamang sila ng available technology katulad ng telepono at existing applications. Kaya naman, tiwala silang magiging maayos ang kanilang monitoring sa araw ng halalan. We give instruction to our commanders on the ground to report any incident within 1 hour, for us to take action. So the best thing we can do is establish a monitoring like this. Sinabi naman ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez na malaking tulong ang NEMAC upang mapanatiling payapa ang halalan. Mamamonitor kasi dyan real time Real time. Kung ano nangyayari sa karsada. Kung may kaguluhan, may focus mo agad sa lugar na yun. Makakausap mo yung commanders through IT, through technology, parang magkausap lang kayo, magkaharap lang kayo. Bukod sa monitoring at pagbabantay ng mga pulis sa ground, nanawagan din ang PNP sa publiko na itawag at i-text kaagad sa kanilang hotline numbers kung may mapapansing kakaibang kilos at tangkang panggugulo sa araw ng halalan.
Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Sinimulan na sa Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver ang batch feeding ng mga balota sa vote counting machine o VCM. Samantala patuloy ang pagdagsa ng mga mail-in ballot sa konsulado. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Patuloy ang pagdating ng mga mail-in ballot mula sa mahigit na 30,000 registered voters sa Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver, Canada. Daang-daang mail-in ballot na ang nagsimulang dumating po sa Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver ngayong linggo. There was a time na mga 200, tas naging 300, 500, and there was a time over 1,000 ballots yung dumating sa amin on a day. So yesterday, more than 500. Ayon pa kay Consul General Neil Frank Ferrer, maayos naman ang botohan na isinasagawa mismo sa konsulado at maging ang batch feeding ng mga balota sa mga vote counting machine na galing sa mail-in system. Sa totoo lang, kami po ay nagagalak dahil in general very peaceful yung conduct ng election dito sa Vancouver. So we have a very high number of registrants, more than 30,000. So 33,000 land-based and more than 3,000 seafingers. So 36,000 overall. But in general, the conduct has been very peaceful and orderly. Ikinatuwa naman ng mga kababayan natin ang bagong automated system. Mas okay siya, mas madali at saka may technology na ngayon kaya mabilis ang pagboto. Okay naman po siya, mas maganda po siya kaysa dati. Tsaka mas mabilis at mas safe po. Ayon kay Consul General Neil Frank Ferrer na mula ngayon hanggang sa huling araw ng overseas voting sa linggo ay gagawin ng batch feeding ng mga balota sa vote counting machines upang makatiyak na ang lahat ng mga balota ay mabibilang. Darlene Basingan, UNTV News, Worldwide. Pinayagan na ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada na makaboto sa San Juan City sa Lunes at magpa-magnetic resonance imaging o MRI sa Cardinal Santos Medical Center. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Tinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makaboto sa darating na eleksyon. Pinayagang makalabas ang senador sa PNP Custodial Center mula alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa May 9 upang bumoto sa Xavier School sa San Juan City. Ayon sa Sandigan Bayan, karapatan ng senador na makaboto. Nilinaw naman ng Korte na alinsunod sa resolusyon ng Korte Suprema para sa mga detainee hanggang national positions lamang at hindi kasama ang local positions sa maaaring iboto ng senador. Ibig sabihin nito, hindi niya maaaring iboto ang anak na si Janela Estrada na tumatakbo bilang vice-alkalde ng San Juan, pati na rin ang kanyang pinsan na si Jana Estrada na tumatakbo naman bilang congresswoman. Hindi rin pinagbigyan ng senador na makadalo sa meeting de avance ni Janela Estrada sa pinaglabanan shrine sa Sabado. Bilang isang akusado na hindi pinayagang magpiyansa sa kasong plunder, hindi maaaring matamasa ng senador ang ilang civil at political rights. Maliban sa pagboto, pinayagan rin ng senador na sumailalim sa magnetic resonance imaging o MRI sa Cardinal Santos Medical Center sa May 10 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Kaugnay naman ito sa iniindang sakit sa kanang balikat ni Estrada. Ipinag-utos ng Korte na tiyakin ng pamunuan ng Philippine National Police ang seguridad ng senador habang nasa labas ng Custodial Center sa May 9 at 10. Ayon sa Sandigan Bayan, ang senador ang sasagot sa gastusin ng kanyang paglabas ng krami. Mahigpit rin ang bilin ng Sandigan Bayan na hindi siya maaaring magpa-interview sa media at gumamit ng communication gadgets na walang supervision ng PNP. Samantala, humihiling din si Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan 1st Division na makaboto naman sa Bacoor, Cavite, ngunit pinapa-comment pa ng Korte ang PNP kung kaya nilang bigyan ng seguridad ang senador. Wala pang desisyon ng Korte sa hiling ni Revilla. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Naniniwala ang isang regional economist na ang pagmamantine sa paglago ng ekonomiya at ang mataas na antas ng kahirapan sa Pilipinas ang malaking hamon na kakaharapin ng susunod na mamumuno sa bansa. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Sa isinagawang mobile survey ng social weather stations noong April 5 at 6 sa 1,200 respondents kada araw ng survey, naniniwala ang karamihan sa mga respondents sa kakayahan ni Grace Poe na maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin at pangalawa si Davao City Mayor Rodrigo Duterte.
Maging sa issue sa pagtataas sa sahod ng mga manggagawa ay mataas ang rating ni Poe at Duterte. Pagdating naman sa pagsugpo sa korupsyon, si Duterte ang may mataas na rating sa mga kandidato na pinaniniwala ang makakalutas nito. At si Poe naman ay mas pinaboran pagdating sa usapang pangkalusugan. Ngunit sa kabila ng mga pananaw na ito, ayon kay Asia Pacific Chief Economist Rajiv Biswas ng IHS Global Insight, hindi magiging madali ang haharapin ng susunod na Pangulo ng Pilipinas sa paglutas sa ilang issue. Sa pag-aaral ng regional economist, haharapin ng susunod na gobyerno ng bansa ang malaking hamon kung papaano mapapanatili ang paglago ng ekonomiya na siyang mag-aangat naman sa buhay ng mga mahihirap. Ilan sa hamong pang-ekonomiya ay ang pagpapabuti sa sektor ng pagnenegosyo para sa mga mamumuhunan. Pinuri ng Chief Economist ang Aquino administration sa naging paglago ng ekonomiya ng bansa na nag-a-average sa 6% kada taon mula 2011 hanggang 2015. Sa kabila ng mga naitalang progreso sa ekonomiya, ayon pa sa ekonomista, mahalagang maging prioridad ng susunod na administrasyon ang pagpapababa sa mataas na antas ng kahirapan sa bansa. Batay sa kanilang pag-analisa, nasa 25.8% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ay nasa ibaba pa ng poverty line. Ayon sa IHS, posibleng lumago pa ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 6 na taon at magiging $1 trillion economy sa taong 2030. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Dahilan ng mabagal na internet connection sa bansa, sinimulan ng investigahan ng National Telecommunications Commission. Traffic violation ng isang motorista, maaari nang makita sa isang bagong website. Carnapping incident sa bansa, bumaba ng 73% ngayong taon, ayon sa PNP-HPG. Mga naiambag ni dating Chief Justice Renato Corona sa hudikatura ng bansa, inalala ng mga maestrado ng Korte Suprema. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Sinampahan ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman ni Senador Antonio Trillanes IV si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Naghain ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman ngayong araw si Senator Antonio Trillanes IV laban kay Mayor Rodrigo Duterte. Bukod sa plunder na isang non-bailable offense, inireklamo rin ni Trillanes si Mayor Duterte ng malversation, graft, money laundering at violation of Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. Kaugnay ito ng umano'y pagkakaroon ng 11,000 na ghost employees ng alkalde sa Davao City. Ayon sa senador, ginawa niyang batayan sa pagsasampa ng reklamo ang Commission on Audit Report kung saan nakasaad na kumuha si Duterte ng 11,000 empleyado na pawang walang mga job description. Bineripikaan niya ng kampo ni Trillanes kung totoong mga empleyado ito sa pamamagitan ng isang random sampling, ngunit nabunyag na pawang may mga ghost employees sa listahan ng COA. Dagdag pa ni Trillanes, isa ito sa mga umano'y pinagmumula ng tago at hindi maipaliwanag na yaman ng alkalde na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. So meron kami nakita, ito yung kanyang ghost employees, 11,000 contractual employees, na ang budget nito ay 708 million pesos a year. Pero kita nyo rito, since ilang years na, 12 years, yung mga contractuals niya. Ito ay nasa payroll. Pinasususpinde rin ni Trillanes sa ombudsman ang alkalde dahil sa umano'y hindi maipaliwanag nitong yaman. Base dun sa mga dokumento natin, dun sa mga properties, nabahagian yung mga anak. Kaya nga almost 300 million pesos yung bank accounts ng mga anak at
40 mahigit na mga properties. Nauna nang ipinasilip ni Mayor Duterte sa isang press conference kahapon ang laman ng kanyang peso at dollar bank accounts para sa taong 2014, kung saan halagang 17,816 pesos ang nakalagay sa kanyang peso account. Inakusahan rin ni Trillanes si Duterte ng pakikipag-alyado sa mga komunista. So hindi alam ng mga kababayan natin na may alyansa si Mayor Duterte at si Joma Sison ng Communist Party of the Philippines. Sila ang mamumuno ng ating bansa at ako ay nangangamba na gigibain nila ang ating mga democratic institutions. Bumelta naman ang kampo ni Mayor Duterte sa mga aligasyon ni Trillanes. Ayon sa spokesman niyang si Peter Lavinia, nais lamang ng atensyon ni Trillanes kaya ito nagpapalabas ng mga umano'y paninira. Itinanggi rin itong may mga ghost employees ang Davao City at nakumikita ito ng 700 million pesos. Kung totooan niya ito, sana'y hindi binigyan ng mismong DILG sa ilalim ni dating Secretary Mar Rojas ng parangal ang naturang syudad. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Muling binigyang diin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pagiging non-partisan nito, samantala nakadeploy na ang buong puwersa nito para sa halalan 2016 sa Lunes. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Rosalie Cos. Rosalie? Magandang gabi, Attorney Reg. Para sa ating mga kababayan, pag nagpunta sila dito sa Camp Aguinaldo, ang General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines, unang-unang makikita nila sa main gate ay no to political advertisement o bawal ang pangangampanya. Ito rin yung dahilan kung bakit hindi natuloy yung media advisory kahapon ng staff ni Senator Antonio Trillanes IV na magkakaroon ng press con ang senador sa Camp Aguinaldo. Kaya naman binigyang diin ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Brigadier General Restituto Padilla Jr. na ang Armed Forces of the Philippines ay hindi pinahintulutan ang mga ganitong gawain dahil nga non-partisan o hindi kumikiling ang AFP sa sinumang politiko. Sari-saring post din ang nagsisilabasan ngayon sa social media websites, pati mga video na ina-upload sa internet na nagpapakita salungat sa mandato ng Armed Forces of the Philippines na non-partisan ito sa eleksyon. Halimbawa ay nakikita natin sa TV screen ngayon, kung makikita ng ating mga kababayan, kapopost lang yan sa internet at naka-militar na uniform itong isang lalaki na ito pero naka-maskara. Nananawagan yan laban sa isang presidential candidate. Kaya naman ang panawagan ng AFP sa publiko ngayon, pakinggan natin ang pahayag ni Brigadier General Restituto Padilla. Please respect the non-partisan role of your armed forces. Hindi po kami nandito para sa anumang sinumang tao o sinumang partido, kundi nandito po ang inyong armed forces para pagsilbihan po ang buong bayan. Lahat po kayo. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi magkukulang ang mga tauhan ng militar para sa pagtulong sa COMELEC sa pagkakaroon ng mapayapa at maayos na eleksyon ngayong Lunes. At buong puwersa ng AFP ay nakatalaga na para sa halalan sa ngayong 2016. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Brigadier General Restituto Padilla. So all the personnel of the armed forces from north to south, from east to west, are devoted for the safe and secure conduct of our elections this year. Sa Mindanao, tutulong din ang mga militar sa Philippine National Police sa pagbibigay ng seguridad, lalo na sa magugulong lugar. Muli, ito si Brigadier General Padilla. Yung bulk lang po ay nasa conflict-affected areas. At yung mga iwa na binabantayan natin na kung saan malinipis ang hanay ng kapulisan, doon po tayo nagko-concentrate para maging maayos po ang ating isinasagawang pagbabantay para maging maayos ang ating halalan. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit tumutulong ang Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police ay para maiwasan yung paglaganap ng loose firearms at paggalaw ng mga private armed groups, lalo na sa mga lugar na itinuturing na election watch list areas. Rosalie, ang unang kong tanong, may nagmo-monitor ba sa social media ng mga posts ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, at saka yung mga iba't ibang departamento nila doon, kung nagpo-post ba ng parang for or against a certain candidate yung mga miyembro nila?
Attorney Rich, merong mga nagmo-monitor dyan, lalo na dyan sa CRS o yung Civil Relations Service. At kapag may mga nireport sa Armed Forces of the Philippines, iniimbestigahan nila ito kung talaga bang sundalo o hindi. Pero ang problema nga, katulad niya na lumabas na video, nakatakip yung muka. Sa ngayon ay iniimbestigahan na kung valid ba itong video na ito, kung sundalo ba talaga. Rosalie, sa paghahanda sa May 9, no, meron bang katulad ng sa PNP, itong AFP, na parang high-tech na control room na kung saan makikita may color coding kung kung merong election-related incidents dun sa isang area? Meron bang ganito ang AFP? Attorney Rich, meron ding tinatawag na National Elections Monitoring Center ang AFP at nakakonect dyan ang lahat ng 7 unified commands ng AFP na nakalat sa buong bansa. Kaya mas madali ang reporting ng mga military troops na nasa ground. Maraming salamat, Rosalie Cos, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, iginiit ni Senador Grace Poe na hindi siya aatras sa pagkandidato sa pagkapangulo ng bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mariing itinanggi ni Senator Grace Poe na aatras na siya sa kanyang kandidatura upang bigyan daan si Mar Rojas. Sa mga iba dyan na nagsasabi na dapat ay pagbigyan na lang ang iba para dalawa na lang ang naglalaban, sino ba sila para magsabi kung sino ang dapat pipiliin ng ating mga kababayan? Hindi po tayo sindikato na makikipag-ayusan kahit kanino para mawalan ng opsyon ng ating mga kababayan. Ipinahayag ng tagapagsalita ng Daang Matuwid Coalition na si Representative Barry Gutierrez na batay sa Lilo Survey, statistically tied na sina Mar Rojas at Senator Grace Poe. Ayon kay Gutierrez, batay sa iba pang mga survey, nalampasan na ni Rojas si Poe at ang labanan ay nakasentro na kay Duterte at LP standard bearer. Nanawagan din si Gutierrez sa mga supporter ni Poe na lumipat na sa kampo ni Rojas. Sa press conference, sinabi ni Poe na may natanggap siyang mensahe sa ilang supporters na umaatras na siya sa laban. Ngunit ayon sa senador, sa dami ng kanyang pinagdaanan, hindi na siya aatras. Para dun sa mga nagkakalat ng mga kwento na ako ay sumusuko, isipin po ninyo ang pinagdaanan nating lahat. Nagpahayag rin ng pagtutol ang senadora kay Mayor Rodrigo Duterte na maupo bilang susunod na Pangulo ng bansa. Sinabi niya na pag may kumontra sa kanya dahil sa kanyang mga reforma ay magkakaroon siya ng revolutionary government. Bakit pa tayo nagkaroon ng demokrasya? Tila dinipensahan naman ni Senador Bongbong Marcos ang mga kritiko ni Mayor Duterte. I have the advantage of knowing the mayor quite well. Maraming beses he does and says things to get people's attention. I think the best indication of is what he did as mayor of Davao. Kung ano yung style niya. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Sinimulan ng imbestigahan ng National Telecommunications Commission o NTC ang dahilan ng mabagal na internet connection sa bansa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nagkaharap ngayong araw sa National Telecommunications Commission ang mga respondent at petitioner kaugnay sa pagdinig sa issue ng mabagal na internet connection sa bansa. Subalit sa pagdinig, hindi pa rin nakapagsumite ng sagot ang mga respondent. Kaya naman binigyan sila ng NTC hanggang May 12 upang sagutin ang petisyon ni dating Congressman Rolex Suplico, saka naman ito gagawa ng aksyon ng NTC. Sa petisyong inihain ni Suplico, kino-question nito ang umano'y 700 MHz Provisional Authority na ibinigay ng NTC sa tatlong telcos na White Thrive, New Century at High Frequency na hindi naman umano nito ginagamit. Anya, kung ang frequency ito ay ibibigay lamang sa mga existing telcos, mas bibilis ang internet connection sa bansa. Dapat motu proprio ni-revoke na ng NTC yung provisional authorities. Kasi hindi mo ma-implement eh. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi na-revoke. Sa ngayon, ayaw munang magsalita ng NTC kaugnay sa kanilang isinasagawang pagdinig. Subalit tiniyak ng NTC na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang mapabilis ang internet sa bansa.
Ayon kay NTC Regulation Branch Director Edgardo Cabarrios, makatutulong sa pagpapalakas ng internet connection sa bansa ay ang pagtatayo ng maraming cell site. Subalit basehan niya sa report na kanilang natatanggap, nahihirapan ang mga telco sa pagtatayo ng karagdagang cell sites dahil sa dami ng mga requirement na hinihingi ng local government units. Kasi before you can build a base station kasi kailangan mo ng consent ng homeowners or the community. Tapos pupunta ka doon sa barangay. Tapos pupunta ka doon sa munisipyo, etc. Tapos kailangan pa ng ECC, Environmental Clearance Certificate, etc. So, kung sa umpisa pa lang, nahihirapan ka na, hindi ka na makakyat. Samantala, kasalukuyan ang nakahain sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas para mapabilis ang koneksyon ng internet sa bansa. Isa ang Pilipinas sa may pinakamahal at pinakamabagal na internet connection sa buong mundo. Grace Casen, UNTV News, Worldwide. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA, Cubao, itong balita ni Monokson Live. Mon, bakit na naman napaka-traffic? Anong sanhi? Magandang hapon, Atty. Reg. Ito'y dahil na naman sa volume ng mga sasakyan dito, lalo na sa EDSA. Napakadaming umuwi ngayon sa kanilang mga bahay, lalo na rush hour. Dito ngayon sa northbound lane ng EDSA ay napakabigat na ng daloy ng sasakyan. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga uwi po ng Quezon City na manggagaling po niya sa may area ng Makati at ng Pasay, ang traffic po ngayon ay moderate to heavy starting pa lamang dyan po pagbaba ng Magallanes Interchange. Moderate to heavy traffic po ang area ng Ayala to Buendia hanggang sa may area po ng Orense at dyan sa may area ng Mandaluyong, particularly itong Pioneer going po ng Boni at dyan sa may area naman ng Shaw. Itong area po ng tapat ng Mega Mall, particularly itong Ortigas going po dyan sa may flyover, medyo umuusad po mga sasakyan, moderate traffic po tayo dyan hanggang makarating po kayo ng White Plains. So balit itong video na nakikita nyo ngayon ay ang northbound lane ng EDSA Cubao. Mabagal po ang daloy ng mga sasakyan, moderate to heavy traffic mula po dyan sa may area ng Santolan, Farmers at hanggang dito sa may area ng Cubao Aurora. Maluluwag lamang po ang daloy ng mga sasakyan makalagpas po dyan sa may area ng NEPA Q-Mart, Kamuning Flyover hanggang sa may area ng Quezon Avenue EDSA. Subalit dyan po sa may area ng North Ave going po ng Muñoz ay moderate traffic. Silipin naman natin ang southbound lane ng EDSA sa mga manggagaling naman po dyan sa may Muñoz. Wala po magiging problema hanggang makarating po kayo dito sa may area ng Cubao. Maluwag po ang private lane. Kumbaga ito pong mga sasakyan na pribado ay maluwag pong mga kadaan sa may Cubao area. Subalit may kaunting problema sa may service road. Dyan po sa may Kamuning hanggang dito sa may service road ng Cubao Aurora. Mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan naman dyan sa may pagating nyo po ng White Plains hanggang makarating po ng Mandaluyong area, itong Shaw, Pioneer at hanggang sa may Orense, Makati. Mabagal na po, tuloy-tuloy po hanggang makarating po kayo ng Buendia at sa may Ayala. At dyan sa may Magallanes Interchange, moderate to heavy traffic hanggang sa may Evangelista, all the way po to Malibay hanggang sa may Taft area, dito po sa may area naman ng Pasay. Siyempre, paalala po natin sa ating mga kababayan, araw po ng Huwebes, lahat po ng mga sasakyan na plate number nagtatapos po sa number 7 at sa number 8. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila hanggang mamayang alas 7 po ng gabi. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa EDSA Cubao sa Quezon City. Inilunsad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang website kung saan malalaman ng isang motorista ang nagawa niyang paglabag sa batas trapiko. Nagbabalik si Monokson. Madali nang malalaman kung mayroong traffic violation na nagawa ang isang motorista. Sa pamamagitan ng mayhuliba.com ng MMDA, lahat ng mga paglabag sa batas trapiko ng mga motorista sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy ay pwede nang ma-check online. Kailangan lamang pumasok sa naturang website at i-type ang plate number ng sasakyan at i-click ang search. Matapos nito ay makikita na sa website kung anong klaseng violation ang nagawa, lokasyon kung saan nangyari ang paglabag kabilang na ang araw at oras. Malalaman na rin sa website ang status ng Notice of Violation, kung naipadala na ba ito o hindi pa. Kung wala namang huli ang iyong sasakyan,
sasabihin ng website ang salitang wala. Subalit hindi natatapos dito. Naglalagay ang MMDA ng mga hugot lines gaya nito. Wala, parang kayo nung taong hindi mo ma-let go, at wala, parang narating mo nung sinabi mo na mag-move on ka na. Nagpaalala naman ang MMDA sa mga motorist na dapat ay regular na bisitahin ang website upang maging updated sa status ng kanilang violations. We have to remind the public na yung effectivity ng verification query na yon is only good according to the date inscribed dun sa particular screenshot. Nilinaw rin ng MMDA na ang 7-day grace period upang isettle ang traffic violation ticket ay magsisimula lamang sa oras na matanggap ang notice at hindi sa panahon na makita sa website ang violation. Kung matapos ang 7 araw na hindi mabayaran ng multa, ay iaalarma ng MMDA ang pangalan ng motorista sa LTO. Pag nagka-alarma ka sa LTO, that means hindi ka makakapag-transact ng any business with the LTO, and that would basically mean hindi mo mare-renew ang registration ng yung either driver's license or yung motor vehicle registration. Ayon kay MMDA Chairman Emerson Carlos, ginawa ang website dahil sa kahilingan ng mga motorista na malaman nila agad kung mayroon ba silang huli sa no contact apprehension policy. Ayon kay Carlos, ang mayhuliba.com ang magpapadali sa proseso upang maberipika ng mga motorista ang kanilang nagawang traffic violation. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 5,000 violations ang naitala ng MMDA gamit ang no contact apprehension policy simula nang ilunsad ito noong Abril. Wala pa namang motorista ang nagreklamo hinggil sa natanggap nilang notice of violation. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Muling hiniling ng mga school bus operators sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB na ipagpaliban ang mga pag-phase out sa mga lumang school service. Nauna nang ipinagpaliban ng LTFRB ang phase out sa mga lumang school service at sa halip ay nagbigay pa ito ng 1 taong palugit upang makapagpalit ng bagong unit ang mga operator. Ayon sa Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO, hindi pa lahat ay nakabili ng bagong sasakyan kaya nais nilang ipagpaliban ang gagawing phase out sa mga lumang school service. Sa tala ng LTFRB, sa Metro Manila lamang mayroong mahigit 6,000 rehistradong school service at halos 2,000 sa mga ito ay mahigit ng 15 taong ang serbisyo. Nanindigan naman ng LTFRB na huling pagkakataon na ang binigay nilang palugit sa mga operator noong 1 taon. Bumaba ng 73% ang carnapping incident sa bansa ngayong taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa pagdiriwang na ika-61 taong anibersaryo ng Philippine National Police Highway Patrol Group, ipinagmalaki nito ang pagbaba ng carnapping incident sa bansa. Bunsod na rin ito ng Oplan Lambat Sibat at ang visibility ng HPG personnel simula nang magmando sila sa EDSA. Ayon kay HPG Director Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, nasa 3 carnapping groups ang kanilang na-neutralize. Sa 143 warrant of arrest na kanilang isinilbi at 10 search warrant, 394 na suspect ang kanilang naaresto. 127 ang kasong naisampa na sa korte. Nasa 187 naman ang nakumpiskang mga baril at 14 ang napatay sa 5 inkwentro. Sinabi pa nito na nasa 528 ding mga sasakyan ang kanilang na-recover, kung saan 246 dito ay mga motor vehicle at 282 naman ang motorcycle. Sa 528 na mga sasakyan na nabawi, 408 dito ang naibalik na sa mga may-ari na kinabibilangan ng 218 na mga kotse at 190 na motorsiklo. Malaki ang impact ng nasa kalye ang mga highway patrol dahil yung mga karnapper, alam nilang nasa gitna yung nasa kalye mga highway patrol, so hindi sila basta-basta kukuha ng masakyan. Yun ang isang preventive measure, police visibility. Samantala, base sa obserbasyon, sinabi ni General Gunakaw na nabawasan na ang mga sasakyan sa EDSA simula nang ipatupad ang no-contact apprehension ng MMDA. Ito'y dahil may takot na ang mga motorista na lumabag sa batas trapiko at sa number coding scheme. Especially yung mga nagko-color coding. Dati sa color coding aspect, larga ka lang ng larga. Kasi alam mo, hindi ka basta-basta magtatago ka lang sa likod ng bus. Hindi ka na mahuli.
Pero ngayon, at a certain point, kung hindi mo kabisado yung nasaan yung camera, may pagkakataon na mahuli ka. Gayunman, aminado si Gunakaw na mga bus pa rin ang kalimitang lumalabag sa batas trapiko, lalo na sa mga unloading zone. Sa kabila naman ng mga CCTV na nakalagay sa kahabaan ng EDSA, tuloy pa rin ang pagmamando ng HPG sa EDSA at sa mga kalapit na kalye nito. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nagsagawa ng necrological services ang Korte Suprema para sa yumaong dating Chief Justice Renato Corona kung saan inalala ang mga naging ambag nito sa hudikatura ng bansa. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Inalala ng mga maestrado ng Korte Suprema ang naging ambag ni dating Chief Justice Renato Corona sa hudikatura ng bansa sa loob ng 2 taon ng kanyang pamumuno. Isa na rito ang pagpapabuti sa kalagayan ng pangkaraniwang mga empleyado ng mga korte gaya ng dagdag na sahod at mga benepisyo. Chief Justice Corona was never too high nor too mighty to understand the plight of our lowly employees. It was his personal crusade to stabilize their employment status and improve the well-being of their families. Inalala rin ang paninindigan ni Corona upang ipagtanggol ang kalayaan ng hudikatura bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Inalala rin ang pagiging dedikado sa trabaho ni CJ Corona. Chief Justice Corona, esteemed colleague, you have earned an uniquely indelible place in the history of this institution's struggle to preserve judicial independence and uphold the rule of law. Nagpasalamat naman ang pamilya Corona sa lahat ng nakiramay at patuloy na sumusuporta sa kanila matapos ang anilay unconstitutional na pagkakatanggal sa pwesto sa dating punong maestrado. Napatawad na rin umano ng pamilya ang mga umano'y nagsabwatan upang mapaalis sa pwesto si Corona. As Daddy always said, forgive. Sa kanya po nanggagaling yun. Even after he said, we have to forgive. Vengeance is not ours, it's God's. So we just move on and be at peace. Mananatiling nakalagak sa session hall ng Korte Suprema hanggang bukas ang mga labi ni CJ Corona. Bandang 9:00 ng umaga bukas, nakatakda ang libing ng dating punong maestrado sa The Heritage Park sa Taguig City. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang halos 2 bilyong pisong halaga ng mga peking relo sa isang warehouse sa Maynila. Ito ang balita ni Joanna Ano. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ang isang warehouse sa Manugit, Tondo, Maynila kanina. Umaabot sa mahigit 100,000 piraso ng mga imitation na branded ng relo ang nakuha ng mga otoridad na nakaimbak sa warehouse. Batay sa inisyal na investigasyon ng NBI, napag-alamang pagmamay-ari ng isang nagngangalang Jones Hernandez C. at Lily Desierto C. ang naturang warehouse. Sinasabing ang naturang warehouse ang nagsisilbing distribution hub ng mga counterfeit watch sa Maynila at siya ring nagsusupply sa mga probinsya ng Cebu, Davao, Zamboanga at Agusan. Isang buong sinusurbela sa mga IPRD natin to, Intellectual Property Rights Division. Tunto nila rito, siniro naman yung lugar, na-verify na nagagawa talaga rito ng mga counterfeit high-end watches. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI at BOC kung kaya tumanggi muna ang mga ito na magbigay ng ibayong impormasyon. Hindi pa rin matukoy sa ngayon ng Bureau of Customs kung sisirain o i-auction ang mga nasabing relo. May proseso pa rin bago namin sirain diba? O ano nga tawag, i-destroy. Meron pang process na gagawin. So, yun, with the coordination of sa NBI at saka sa ating intellectual property, yun ang magpapasya. Sakaling mapatunayan na ang mag-asawang may-ari ng warehouse ang nasa likod ng pagpupuslit ng mga naturang kontrabando, maaaring maharap ang mga ito sa kaukulang reklamo kaugnay ng paglabag sa intellectual property rights. Yung brand owners ay kailangang mag-file ng kaso either sa amin, administrative case or criminal case
sa regional trial courts, special commercial courts. Kailangan sila mag-file ng case para madala sa pag-uusig ang mga nag-violate ng kanilang intellectual property. Joan Nanu, UNTV News Worldwide. at 55 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Nakaranas ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa, maging sa Metro Manila ngayong araw. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, mukhang nadadalas na ang pag-ulan. Senyales na ba ito na may bagyo na namumuo? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasambahay. Wala tayong bagyo o LPA man, pero itong mga pag-ulan nating naranasan, ito ay localized thunderstorms lamang na ayon dito sa Pag-asa. At ito ay mas madalas nga nating ma-experience ganitong buwan ng Mayo at lalo na pagdating ng last week ng May, Atty. Reggie, dyan nga sinasabi ng Pag-asa maaari mag-umpisa yung pag-iral naman ng southwest monsoon o yung habagat. Kaya expect natin medyo maampat na itong naranasan nating mga kakulangan sa tubig, drought at yung alinsangan natin, Atty. Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong easterlies o yung hangin ang gagaling dito sa may silangan na nakaka-apekto sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas pa rin po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. At yung pong tsansa na magkaroon ng isolated thunderstorms, gaya nga po nating na-experience kanina dito sa Metro Manila, ay dyan po sa may area ng Cagayan, Isabela, yung Aurora, Quezon, Bicol at maging dito pa rin po sa NCR. Lalo na po paghapon at ganito pong gabi. Sa heat index forecast naman po ng Pag-asa, bukas maaari pa rin pong umabot ng halos 40 degrees Celsius sa Metro Manila at lagpas pong 41 sa may Tuigaraw, sa Baguio po 25.8 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan 37.8 degrees Celsius. Ang Visayas po, maganda pa rin po lagay ng panahon at makakaranas din po ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagulog, lalo na po dito po sa may Samar at Leyte area. Ang heat index forecast naman po sa Iloilo City ay maaari pong umabot ng 37.9, sa Metro Cebu 38.3, 36.1 sa area naman po ng Tacloban City. Maliwalas din po lagay ng panahon sa Mindanao pero may mga pagulan din po sa Caraga region at makakaranas din po ng medyo malinsangang temperatura din po sa may area ng Zamboanga City 38.9 degrees Celsius ang heat index forecast ng Pag-asa para po bukas. Sa Metro Davao 37.8 and Cagayan de Oro City 36.4 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 5:32 a.m. atin naman pong sunset 6:14 p.m.
Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, hindi nagbawas ng water allocation sa Metro Manila ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, nanatili sa 46 cubic meters per second ang water supply sa Metro Manila mula sa Angat Dam. Sinabi ng NWRB na nakapag-imbak ng tubig sa Angat Dam na tatagal hanggang sa sumapit ang tag-ulan hanggang kaninang umaga na sa mahigit na 190 meters ang water level sa Angat. Nasa kalahati naman ang binawas ng NWRB sa alokasyon ng patubig sa mga palayan na malapit sa dam dahil marami ng magsasaka ng palayang nakapag-ani na sa Pampanga at Bulacan. Mula sa 15 cubic centimeters o meters per second na supply na patubig ay ginawa na lamang ito ng NWRB na 7 cubic meters. Isusulong sa Senado ang panukalang batas para sa native animal production development sa bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Naniniwala ang Bureau of Animal Industry na malaking tulong kung may batas ang Pilipinas sa produksyon ng mga native na livestock. Ayon kay Director Robina Crescencia, ang mga native na hayop ay madaling maka-adapt sa mainit na panahon tulad ngayong umiiral ang El Nino. Kasi like in other developed countries, meron talaga silang sound legislation to support their own genetic resources. Ayon sa opisyal ng BAI, sakaling maisabatas, makakatulong ito para sa dagdag na kita ng mga magsasaka. Kaugnay nito, suportado ng BAI ang mga proyekto ng Villar Urban Farm School sa Las Piñas. Makikita sa Villar Farm School ang mga native na mga hayop gaya ng baboy, bibe, manok at pabo. Nagsagawa ng libreng workshop ang farm school sa native animal production para sa nag-aalaga ng hayop sa mga taga Parañaque, Cavite, Rizal at Batangas. Itinuturo sa workshop ang pagpapakain sa mga native livestock ng organic feeds, pagtatanim ng damo, puno at halaman na maaaring kainin ng mga native na hayop. Ngayong araw matatapos ang workshop na nagsimula noong pang May 2. Kaya maliit ang kita ng mga farmer ay kulang sila sa kaalaman, kulang sila sa technology, kulang sila sa mechanization, kulang sila sa financial literacy. So hoping na pag ating tinuruan sila, gagaling sila at lalaki ang kita nila. Sinabi ni Villar, kapag naisabatas na ang panukalang batas, ay maglalaan ang pamahalaan ng pondo para sa pagpaparami ng mga native na hayop sa buong bansa. Para ma-institutionalize nila yung pag-promote nito. Kasi ngayon, meron naman, pero hindi based on legislation. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Nagdeklara na ng state of emergency ang Alberta, Canada kasunod ng nanalasang malaking wildfire doon. Samantala, kasunod ng pag-atras kahapon ni Senator Ted Cruz, bumitaw naman na rin sa Republican presidential race si Ohio Governor John Kasich. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Grace Cassie. Sa Amerika, tinapos na rin ni Republican presidential candidate Governor John Kasich ang kaniyang kampanya, isang araw matapos ang landslide win ni Donald Trump sa Indiana primary. Kasunod rin ito ng pag-atras ni Senator Ted Cruz sa kanyang Republican nomination race dahil malabo na anyang mahabol pa ang lamang sa kanya ni Trump. Dahil dito, halos nakakasiguro na si Trump na makukuha ang Republican nomination para sa November 8 presidential elections. Nasa malayong third place si Kasich, sumunod kina Trump at pangalawa si Cruz sa Republican presidential nominations race. You see, I have always said that the Lord has a purpose for me as He has for everyone. And as I suspend my campaign today, I have renewed faith, deeper faith, that the Lord will show me the way forward and fulfill the purpose of my life. Thank you and God bless. At sa Canada, nagdeklara na ng state of emergency ang lalawigan ng Alberta sa Canada, bunsod ng napakalaking wildfire.
Umabot na sa 1,600 mga bahay at istruktura ang tinupok ng apoy sa lungsod ng Fort McMurray, habang lumikas naman ang mahigit 80,000 residente sa pinakamalaking fire evacuation sa kasaysayan ng Canada. Nasuspindi na ang mga biyahe ng eroplano sa paliparan ng Fort McMurray dahil lumapit na ang apoy sa airport. Sa ngayon, nananatili sa evacuation center sa mga residenteng lumikas, kabilang ang ilan nating mga kababayan. Ang tagtuyot na nararanasan sa Alberta ang isa sa mga dahilan ng paglaki ng sunog. Sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na napakalaki ng pinsala na naidulot ng wildfire at umapila sa mga Canadians na tumulong sa pamamagitan ng pagdodonate sa Red Cross. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Nakaranas ng ilang aberya ang Board of Election Inspectors sa final testing and sealing ng vote counting machines sa ilang probinsya. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Isinailalim na sa final testing and sealing ang vote counting machines na gagamitin sa ilang lalawigan sa araw ng halalan sa Lunes. Sa Bulacan, 2,435 VCMs na nakalaan sa 21 bayan ang sinuri kung maayos itong gumagana, nagtatransmit at nag-iimprenta ng resibo. Ngunit sa isang presinto sa Bukawi, may makinang nagkaproblema sa initialization process, ngunit agad namang naayos ng suriin ng COMELEC supervisor. What we did, pinarepeat natin yung procedure with them and then we assisted kung paano gagawin para mai-produce nila initialization report. So far, wala naman talagang problema yung VCM natin. No, siguro nagkaroon lang ng confusion kung ano yung susunod na procedure ang gagawin. 3 lang yung failed para dun sa mga pang-internet yon. So, after diagnostic report, nakapag-print naman kami, yung initialization report na lang ang hindi nagawa. Then, andyan si ma'am, nag-re-zero siya, then she not down, and then ginawa ulit namin yung open voting. Samantala, bahagya naman na-delay ang pagsisimula ng VCM testing and sealing sa Sulipan Elementary School sa Pampanga dahil nahuli sa pagdating ang mga watcher na sasaksi sa pagsusuri. Nang simulan naman ang testing ay isang makina sa Precinct 753 ang nagkaroon ng problema sa pag-iimprenta ng voter's receipt. Nang suriin ay napag-alamang mali pala ang pagkakalagay ng thermal paper kaya hindi ito nagpiprint. Sa 752 precinct naman ay isang balota ang hindi agad na ipasok sa VCM dahil tumagos sa likuran ng papel ang tinta ng marking pen kaya hinintay pa itong matuyo saka uli sinubukang ipasok sa VCM. Sa Lubao Central Elementary School ay wala namang naging problema ang pagsasagawa ng final testing and sealing sa mga BCM. Para lang ito, boboto si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa Lunes kaya inaasahan na ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa lugar. More or less 1,500. Generally peaceful lagi ang election sa Lubao. In-expect natin na darating si CGMA. Samantala, nagkaproblema rin sa printing ng voter's receipt ang isa sa mga makinang naka-assign sa Baguio City National High School. May ilan ding kinulang ng adapter at kinakailangan pang manghiram sa ibang presinto upang ito ay mapagana. Tig-10 botante ang pinasubok bumoto kada presinto, ngunit nang ipapasok na sa VCM ang kanilang mga balota, isa hindi tananggap kahit ilang beses itong ipinapasok sa makina. Sinobrahan ko yung undervote. And then yung sa presidente naman, 2. No? 2 ang sinave ko, kaya na-invalid siya. At saka merong kasi kanina na yung isang balota, binasa naman niya, pero nilabas niya. Ayon sa chairman ng Board of Election Inspectors, hindi nila alam kung paano re-resolbahin ang ganitong uri ng aberya dahil hindi umano ito tinalakay sa kanilang training sa paggamit ng BCMs. Matapos ang final testing ay sinelyuhan na ang mga BCM at bubuksan lamang ang mga ito sa ganap na alas 5 ng umaga sa May 9. Pinaalalahanan naman ng COMELEC ang mga BEI na huwag hayang nakakalat o masira ang cards na gagamitin sa pag-upload at transmission ng election results. Pinatitiyak rin nila na may escort na pulis at may sasakyan ng BEI na magdadala ng election returns sa COMELEC offices. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Inaasahan namang mareresolba na ang problema ng pagbaha sa Albay ngayong binuksan na ang Urban Drainage Improvement Project ng DPWH. Ito ang balita ni Alan Manansala.
Dumalaw sa Bicol Region ngayong araw si Pangulong Benigno Aquino III upang pasinayaan ang ilang nakumpletong proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Region 5. Kabilang na dito ang Yawa Bridge Expansion Project na kukonekta sa Maharlika Highway at Ibu Pumping Station na bahagi naman ng Urban Drainage Improvement Project. Ayon sa DPWH, ang bridge expansion ay inaasang makatutulong sa mas maayos na transportasyon ng mga produkto at supply sa rehiyon. So we made a landmark again, and this will be about being remembered from generation to generation. Nag-ibo tayo itong 4-lane. The first bridge na sa Albay. Ang binuksang Urban Drainage Improvement Project naman ay inaasahang makatutulong upang maresolba ang problema sa baha sa Legazpi City at sa iba pang bahagi ng Albay. Sakop ng Mega Flood Control Project ang 4 na tulay, 3 pumping stations, jetty structure at widening ng channel o dikes upang hindi agad tumaas ang tubig kapag masama ang lagay ng panahon. Ayon sa DPWH, kabuang 335 million pesos ang ginamit na pondo sa proyekto na sinimulang itayo noong 2012. Inaasahang makatutulong ito sa flood-prone areas pati na sa mahigit 13,300 households sa Albay. Pagkatapos ng inaugurasyon sa Legazpi City, ay agad na pumunta ang Pangulo sa Camarines Sur upang pangunahan ang pagbubukas ng fish port sa Sabang, Calabanga. Alan Manensala, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nahirapan ang gusto sina Nick Kyrgios at Kei Nishikori bago nagwagi sa kani-kanila mga katunggali at makausad sa third round ng Madrid Open kahapon. Kinailangan ng unseeded na Australia na si Kyrgios ang 1 hour and 45 minutes bago napayukot si Stan Wawrinka ng Switzerland 7-6, 7-6. Tinalo naman ang 6th seed na si Nishikori ng Japan si Fabio Fognini 6-2, 3-6, 6-7 sa larong tumagal ng 2 oras at 12 minuto. Hihintayin na lamang ni Kyrgios ang mananalo kina Pablo Cuevas ng Uruguay at Gael Monfils ng France para sa kanyang third round assignment. Si Richard Gasquet naman ng France ang makakasagupa ni Nishikori sa third round ng torneo. Samantala, bukod kay Kyrgios at Nishikori, pasok na rin sa ikatlong round ng torneo si top seed Novak Djokovic matapos talunin ang Croatian teenager na si Borna Coric 6-2, 6-4. Inaabangan na ni British heavyweight champion Anthony Joshua ang kanyang unang pagdepensa sa kanyang International Boxing Federation title laban kay American Dominic Breazeale sa Hunyo. Sinabi ni Joshua na sa kanyang pakiramdam ay handa na siya sa sagupaan na idaraos sa London sa June 25. Wala pang talo sa 17 laban si Breazeale at ang 15 dito ay pawang knockouts. Samantala, naisa na ng mga boxing fan na sagupain ni Joshua si Tyson Fury, isa pang British heavyweight champion na hawak ang World Boxing Organization title o di kaya'y si Deontay Wilder na kampiyon naman ng World Boxing Council. Naagaw ni Fury ang WBA, WBO at IBF belts kay Ukrainian Vladimir Klitschko noong Nobyembre sa Dusseldorf, Germany. Nakatakdang i-auction sa London sa susunod na buwan ang itinuturing na pinakamalaking diamond sa mundo. Ang Hour Light ay inaasang maibibenta sa halagang $70 million. Ayon sa auction house na Sotheby's, nakatakdang ibenta ang 1,190 carat diamond sa June 29. Nahukay ito noong Nobyembre 2015 ng Canadian mining company na Lucara Diamond Corporation sa Botswana. Kasing laki ito ng tennis ball at pinaniniwala ang nasa 2.2 bilyon o higit 3 bilyong taon na. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier, balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.